Hello, good morning everyone. Driving time na naman tayo. Ito, grabe, sobrang ulan dito sa amin. 100% ulanin. Kaya, dahan-dahan lang po. Use the right lane to take the I-270 North ramp. Pero kaso nasa freeway ako ngayon dahil In a quarter mile, merge onto I-270 North. ako magtutulong. Kaya, ito lang. Ito lang ang aming buhay. Magtulungan sa trabaho. We do help each other at work. As a team. Continue on I-270 North for 7 miles. Teamwork is the key. Show your love to your fellow worker. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa akin. Today is the day that God added to our lives. You know, every day is a blessing. Every day you breath, you wake up, is a blessing. Life is beautiful if you enjoy. For me, I do focus on positive side. If you don't like me, it's okay. I don't like forcing people to like me, but I really do my best. Pero kung ayaw nila sa akin, it's okay. Wala tayo dito ano. Kasi walang pwersahan dito. Tayo ay magpupwintuhan lamang. Magsishare ng ating mga experiences. Sobra talagang ulan dito. Madilim ang panahon. So kailangan ko talaga mag-drive dito ng mabilisan. Kasi kung hindi, freeway siya. Kasi kung hindi, ipo-pull over tayo. Pero actually, pag bad weather naman, intindi naman ni mamang pulis. Kaya okay lang. Pero kailangan natin kasi delayed ngayon yung akin natanghalian ako ng gising. Sa today, I think we are talking about kung ako ang tatanungin nyo, papiliin nyo ako kung saan ako magre-retire, dito sa Amerika o sa Pilipinas. Okay ako dito lang ako sa Amerika kasi dito naman lahat ay kompleto. Especially kung nakapreparahan mo ang iyong retirement. Mayroon naman silang retirement home. Mayroon silang mga facility na pwede ikaw mag-retire. Pero kailangan preparahan mo dito ang inyong retirement. Yan ang ginagawa ko. Piniprepara natin ang ating retirement. Kasi ito ang experience ng mga parents ko. So sana sa unang panahon hindi pa kasi masyado itong SSS, no? Hindi pa yan doon, hindi pa balausos. 1970s, 60s, 60s, 70s. Mayroon na siya, pero sa atin, no, especially sa tayong mga taga-bundok, hindi pa na, parang hindi na ano. Kaya yung mga magulang ko, wala silang ano. Kaya, ang preparahan natin ay ang ating, pero yung nanay ko, talaga nagprepare siya ngayon nitong siguro 10 years ago, pero hindi pa naman huli ang lahat. Pero sa
experience siya namin sa tatay ko. Hindi mura ang pagpalibing. Hindi mura ang pero kaya nga sa atin kasi ang atin In 2 miles, take exit 17B for US 33 West, Ohio 161 West toward Marysville. natin magprepara. Kasi hindi natin gusto na lahat ng ating pamilya ay maapektuhan, ano tawag nito? Ma-burden ba sila sa gano'n. Kaya habang panahon, habang habang may kaya pa, pwede na kayo maghulog ng SSS. Hulog kayo kahit magkano lang, kasi hindi naman parang may preparasyon sa ating pagretiro. Kasi sa pagretiro natin, kahit magkano at least makakatulong. Na really my heart goes to sa mga matatanda ngayon na wala talaga na makukuha sa SSS. I really like sana nga noon nakakuha sila para ngayon hindi sila mahihirapan. Sa amin naman yung case, I'm so blessed naman kasi andito ako, pero sa ating mga kapwa na wala talaga, so medyo ang preparahan natin ang pagtanda. Kasi minsan hindi natin alam kung In half a mile, take exit 17B for US 33 West, Ohio 161 West toward Marysville. wala akong anak mga sis. In a quarter mile, take exit 17B for US 33 West, Ohio 161 West toward Marysville. May mag-aalaga sa akin. Pero by the grace Take exit 17B. natin sa kanya, ibigay natin sa kanya ang ating life. Kasi siya naman ang mag-aano sa atin, magtutulong. Pero syempre binibigyan tayo Continue on US 33 West for 16 miles. na kailangan din natin mag-prepare sa ating retirement. Especially when gusto mo ma-enjoy yung retirement mo, magkuha ka ng mga kung pwede makukuha. Not only SSS, ibang insurances, kahit anong mga insurances na hindi yung scamming mga insurance naman na talagang makakatulong sa atin. Kaya yun talaga ang ating preparahan pagtanda natin, kasi pagdating ng araw hindi ko gusto ma-perwisyo ang ating pamilya, especially sila may kanya-kanya kaming buhay. Sa aming magkakapatid, kami ay nagtutulungan. Sila yung kapatid kong lalaki at si ma'am ay tinutulungan ko sila para mayroon silang sariling hanap buhay. Kasi hindi naman lahat ng araw andiyan ako sa kanila. So hindi natin alam ang life, right? So unpredictable, life is uncertain. So pero kailangan we need to lean on that i-entrust natin yung life natin sa Panginoon. We need to have a relationship with God. Accept mo talaga Jesus Christ is our Lord and Savior. Kaya yun talaga ang unang preparasyon sa ating sa buhay natin. Anytime, at least preparado tayo kung tinanggap mo ang Panginoon anytime. So yung mga retirement na yan, mga preparasyon sa retirement, para pag tanda mo, hindi ka mahihirapan. Ikaw din tayo din ang mahihirapan kung wala tayong retirement. So ito lang tanda natin. Tapos kung kuhaon na tayo, kukunin na tayo ng Panginoon, ibig sabihin hindi na sila mahirapan ang ating pamilya, at saka mayroon kang preparasyon sa buhay. So pwede naman, kasi kung mamatay tayo, kung anong mangyari sa atin, wala naman tayong anong tawag dito, ililibing lang naman tayo. That's a reality, no? Yung kausap ko yung
mga nag-i-insurance, yun ang ginakausap nila, yung nag-insurance sa mga nagbibenta ng mga insurances. That's a realidad. Dito kasi, diretsahan eh. Sa atin kasi parang pag mention mo ng patay, mga ano, hindi, ano, pero sa atin kasi, diyan tayo pupunta. Lahat tayo, hindi tayo, hindi tayo magbato dito sa ano, siyempre may, ano, kaya, yan talaga ang life. Kailangan natin preparan na. There's a speed trap ahead. Kahit sa maliit na bagay, ano gagawin natin ang best natin para sa Panginoon. Especially sa life natin, binigyan tayo ng Panginoon ng kaalam, wisdom. So think kung ano ang magiging life mo sa buhay. Kaya talagang ganun ang ating buhay sa itong mundo na ito. Magprepara tayo sa lahat ng bagay. Prepara, malay mo sa amin mag-asawa, nagprepara talaga kami sa aming mga pagkain kasi may time talaga dito, especially winter, mag-blizzard. Ito yung blizzard na sobra talaga ng snow, minsan tag 10 inches snow. Kung pagdating ko dito, isang beses ang ako nakaranas ng 8 to 10 inches snow. Negative 35. So lahat ng store ay closed. Panic buying beforehand. Mag-a-announce na yan. Kung hindi, kung wala kang preparasyon, panic buying, pagdating mo sa store, wala ka nang makukuhang pagkain. Ito lang dito sa amin ang ano lang dito, na wala kang preparasyon. Kasi dito pag panic buying, wala ka na talaga makuha. Paano kung wala kang pagkain talaga sa loob bahay? Kung wala kang preparasyon sa buhay, kaya wala talaga. Zero. Kaya ako may mga freezer. May mga freezer ako. Kaya, yan talaga, hindi ako magugutom kahit isang 6 months pa yan siguro. May mga bigas ako. Preparasyon talaga yan. Sa buhay, lagi tayong nakaprepara, ahead tayo. Kasi 'di ba sabi naman ng Panginoon, dapat lagi tayong alerto. Alert tayo, preparahan natin ang ating future. Kasi what happened today is that gonna happen tomorrow. Tama ba ako? Parang may mali yata. Pero ano talaga, na talagang lagi tayong handa sa lahat ng oras, kasi kung hindi tayo handa, apektado tayo. Sa life natin ay laging handa, especially hindi man natin alam ang future natin, pero nakaprepara tayo. Kailangan natin magpreparar, kasi kung hindi tayo nakapreparar, tayo din ang mahihirapan sa huli, sa bandang huli. Especially ako, walang anak, kaya ganon. So pero ayan nga, i-enjoy natin yung life while buhay pa tayo, at saka mag-share tayo ng word of God sa mga kapwa natin. Kasi siya lang yung talaga ang source of our life. One click uban ay, one twinkling uban ay, tayo ay, kaya wag magmamayabang. Hindi natin pwede ipagmamayabang kung anong mayroon tayo. Mga material lang yun. Ako wala. Pag basta may ano lang ako, papunta sa trabaho, may sasakyan na akong isa lang, hindi na kailangan ng ang sasakyan. Kasi dito sa Amerika ay necesidad. Hindi ka talaga pwede na walang sasakyan dito, ay ma-stranded ka sa bahay. Kasi ang mga buses dito, alam nyo, may lang may ruta lang ang bus dito. Oo, hindi yung kagaya sa atin na
na maraming tricycle. Sa amin kasi tricycle yan ha. Tricycle sa Manila. Tricycle. Kaya, tricycle, buses, jeepneys, Uber, Grab. Aba, improving na ngayon sa atin. May Grab na, may taxi, Grab. Oo, lahat na yan ay talagang anong tawag niyan? Maganda kasi lahat ng transportation. Pag ako sa Pilipinas, siguro hindi ko na kailangan ng sasakyan. Pero minsan kasi, ang sasakyan, necesidad talaga kasi sa mga emerhensya, anytime, middle of the night, kailangan mo ng ganito, ganyan na emergency. So, kailangan talaga ay tawag nito, maganda ang tawag nito, mayroon kang sasakyan. Pero kung sa ano pa talaga, kung may sasakyan ka, hindi biro. Dito sa Amerika, sa akin na nga, itong experience ko ha, mga experiences ko, kasi hindi naman ako automotive. Sana nga, gusto ko nga mag-aral ngayon ng automotive para hindi na ako magbayad ng kada 5,000 miles. Ang binabayad ko talaga sa maintenance lang sa sasakyan ko. Hindi siya sira ha, maintenance lang yun. Yung change oil, tire rotations, tire alignment, mga exhaust pan ko, checking all 101, brakes, checking all my stuff. Nag-end up ako almost $500. So, sa atin sa Philippines, magkano yan? Every 5,000 miles. Yun. So, minsan ang 5,000 miles ko is ano lang siya, 2 months and a half or sometimes 2 months. Kung nagta-travel kasi ako na lagi ako nag-drive around. Ayan, aabot siya ng 2 months lang. Pag hindi ako masyado nag-drive around, 3 months. So imagine na good na ninyo guys, kung wala tayo nagtatrabaho dito, paano na lang ang sasakyan natin, sa ano lang natin, no? Sa sasakyan natin, ganyan na ang yan natin, maintenance dito. Akala nyo guys, hindi biro ang may sasakyan dito sa Amerika. Sobrang mahal ng kaya gustong gusto ko sana mag-aral ng mekaniko ba ang tawag nito. Kaya ang tatay ko mechanics yun. Yan, first owner ng mechanics yun ang tatay ko. Kaya ako mahilig sa sasakyan, mahilig ako sa magkuti-kuti ba. Ako kasi ganitong ginagawa ko pag may sira ang sasakyan ko dati, nagsa-search lang ako sa YouTube. Memorize ko yung mga kung anong anik-anik dyan nga kailangan gagawin. Oo. Kaya yun ang aking ginagawa. Kasi dito hindi biro, every 3 months or less than 3 months ako ay nagpapa-check up ng sasakyan. Kasi may na yan ang sasakyan nandito sa amin, mayroon na siyang sensor na kailangan mo nang pumunta sa maintenance mo, kailangan mo na so ang pinakamababa akong binayaran ay 400. So less than, naka-budget talaga yan $500 every 3 months. So medyo hindi biro. Kasi kung hindi mo rin i-maintain yung sasakyan mo dito, ay ikaw din ang mahihirapan. Pag masira yan ng tuluyan, wala ka. At saka nagda-drive tayo sa lahat nating mga kapwa na nagda-drive sa mga freeway, kailangan natin ang tire alignment every single time. Kasi kung bakit yung naglulus kasi yung tire natin. In 2 miles, take exit 93 toward Delaware Avenue. Natin check up ang ating tire. So brakes, number 1, 2, brakes. So lagi natin tandaan na
ang importante sa driving ang maintenance talaga ng sasakyan. Kasi hindi ako kasi kaya bumibili ako ng sasakyan na 0 mileage para kasi hindi ako hindi ako marunong sa mga mekaniko. Kasi kung marunong lang ako, bibili lang ako dyan ng kasi para ako lang mag-aayos. Hindi, at saka wala naman din akong time para mag-ayos-ayos niyan. Para, ayan, itong sasakyan ko, by God's grace, sana forever car na to. Kasi, yung nabibili kong sasakyan dati, pangatlo na yata ito, o pang-apat. Nakalimutan ko na, no? Oo. Kaya, kahit na 0 mileage, pero kung mag 7 years na ang sasakyan, hindi na rin maganda. Noong hindi ako bumili ng reliable car. In a half mile, take exit 93 toward Delaware Avenue. Aking, yung maintenance sa sasakyan ko, kailangan maghanap ka ng reliable car. Kaya tinuruan ako, kaya ako nakabili nito. Kaya ito, by God's grace, forever na ito. Kung ang protection ng Take exit 93. ang aking gabay. So, mag-exit na tayo dito kasi papunta na tayo sa Cabo. In 1,000 feet, turn left onto Delaware Avenue. Kaya kung may sasakyan tayo, ang maintenance, akala ninyo At the light, turn left onto Delaware Avenue. hindi din biro. Ang daming maintenance. Napaka-bless nyo kung mayroon kayong mekaniko at saka magaling talaga na mekaniko kasi minsan pag pumunta ka sa pabalik-balik ka, ay hindi na yan maganda. Yung pabalikin ka, sira na naman, kaayos lang, sira na naman. So, doon ako In a quarter mile, use the left 2 lanes to turn left onto Coleman's Crossing Boulevard. Kasi ayaw ko na sana magpalit kasi syempre wala ka nang gastuhin, wala ka nang bayaran, wala na. So ibig sabihin, talaga kasi mahirap talaga ang insurance, mga bayarin sa sasakyan. Hindi din biro kasi hindi mura ang sasakyan dito, mahal din kagaya din dyan sa atin. Pero kasi sa atin, makabili ka kasi ng pwede lang tayo makabili ng second hand, mga third hand, okay lang kasi may gumagawa sa atin dyan, mga kilala natin. Pwede pa patulong. At the light, use the left 2 lanes to turn left onto Coleman's Crossing Boulevard. Ito kasi talaga sobra talagang taas ng maintenance. Pero wala tayong magawa sasakyan kailangan din i-maintain. At saka hindi tayo makatrabaho. Ako, mahunong sa bahay, hindi pwede ako mahunong sa bahay. Kailangan ko lumabas at makausap ang mga tao at saka ma-enjoy ko ang life ko. Di ba? Kasi pag sinabi ko, alis ako han. Takbo agad. Di ba? Kaya sa ating buhay ay laging may plano. Number 1. In a quarter mile, your destination will be on the left. Hindi tayo bumabata. Number 2 ay kailangan natin ipon-ipon kahit kaunting bagay. Kasi pagdating ng panahon, wala tayong puntahan. Hindi tayo pwede mag-lean on sa isa lang katao. Kundi working hard talaga ngayon while bata pa tayo. Kasi kung matanda na tayo, magpahinga, mag-relax na lang tayo. Kaya yun ang ating buhay. Yan talaga ang Your destination is on the left. kaya mga guys, laging handa tayo. Lagi tayong maging handa sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kahit anong bagay na lagi tayong magiging handa. Kaya
Kasi, sa totoo lang, lahat na ngayon ay mahal na. Puro na mahal. Mahal ang mga bilihin. Sobra. Dito, ang mga groceries mo noon, ang $100 mo. Isang basket na halos mapunong basket ngayon. Ay, $100 mo dito. Kaya ako nagtatanim, guys. Kasi dati nagbibili pa ako ng ng mga gulay dito. Talagang mamulubi ka kung araw. Kasi hindi talaga ako kumakain sa mga pagkain nila dito. Kaya ako bumibili talaga ng mga gulay noon. Kasi wala pa naman akong garden. Kaya, yun. Ngayon, naka-garden na ako. Kaya, hindi talaga pwede na walang gulay sa akin. Kaya guys, andito na ako. Kaya, ito na ako dito. Tingnan nyo ang sobra talaga. Ngayon naghumupa na. Nung ga-drive ako, sobra talaga siya magi talaga siya. Kaya, yun guys, thank you sa panonood, sa pagsuporta sa aking vlogs. Thank you so much and have a nice day. Have a good night, Philippines. Thank you guys. Bye-bye.